maglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sinimpilan ng DWPL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Pilipino ako, sa puso't diwa. Ang buhay ko sa bayan ay tataya. Pilipinas na aking bansa. Ang iwanan kay hinding-hindi magagawa. Ikaw ang tahanan ng aking lahi, lahi kayo manggi. Di papayag na ikaw ay maaglahi, kahit dugo ang maging sukli. Para sa bayan, tungkulin ko'y gagampanan ng buong tapat at walang mag-iimpot kailan pa man. Okay, isang magandang tanghali sa ating mga giliw na tigapakinig. Ngayon po ay ikasampu sa buwan ng Disyembre 2023. Isang oras na naman po tayo magkakasama-sama dito po sa palatunto ng EPD Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan in partnership with Eastern Police District. The man behind the Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan, Police Colonel Benliner Capili. Siyempre, magandang tanghali po sa District Director ng Eastern Police District, Police Brigadier General Attorney Wilson C. Asweta. At siyempre, makikita nyo ang aking co-anchor. Magugulat kayo. Dahil sa mga oras na ito, ang isa kong co-anchor ay nandoon, may donning of rank sila. Once again, congratulations, Captain Julius Criste. At napakapalad po natin, Deputy Director for Operations ng PICA-G, makakasama natin. Biyahayag sa atin na napakaraming programa po, na alam naman natin na lahat ito ay ongoing. Ang programang ito ay hindog sa atin ng Angel's Burger, burger ng bayan, at ng SM Supermalls, SM Mega Mall, located at EDSA, corner Doña Julia Vargas Avenue, corner EDSA, Barangay Wakwak, Mandaluyong City. Pababatiin ko muna yung aking partner. Hindi yata ako narinig ng aking partner.
Pababatiin ko muna yung partner ko. Ayun, nakabukod kasi yung headset niya. Magandang tanghali sa'yo, partner. Partner, magandang tanghali at welcome po sa lahat po ng nakikinig at nanonood ngayon live, no? Via Facebook Live ng ating Likod ng Bayang Kaagapay ng Mamamayan. At sa lahat po ng bagong promote ngayon at pagpapala po ng Panginoon ng maibigay po sa atin sa programa natin hanggang alauna po ng hapon. Okay, tulad po na ating nabanggit, maaaring nyo po kaming panoorin live sa FBDWBL live streaming ng Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamamayan, sa inyong talapihitan sa radyo, 1242 at sa YouTube. So this time, atin muna pong ipapasok ang ating mga balita mula po sa bulwagang pangbalitaan ng Eastern Police District. Atin pong ihatid ang ilang mga activities ng ating District Director mula po kay Patrolwoman Nerine Navales. Para sa mga naging aktibidad ng Eastern Police District ng mga nagdaang araw, nagkaroon ng second part ng motivational series geared towards the character development of all EPD personnel noong January 3, 2023 sa EPD Multipurpose Hall, Caruncio Avenue, Barangay Malinaw, Pasig City. Ang nasabing aktibidad ay pinangisiwaan ng ating CDDS, Police Colonel Ben Liner L. Capili, at pinangunahan ni Pastor Adlaon of Council of Interfaith Leaders and Life Coaches na nagbahagi ng lecture patungkol sa setting your priorities straight for family, career, finance, and health. Ito ay kaakibat sa 5 pillars of self-development, ang KSSBS on knowledge, skills, strength, virtues, and service sa pagsulong ng kasimbayanan program ng Philippine National Police. Ang ating District Director, Police Brigadier General Wilson C. Asweta ay tiniyak ang operational readiness ng lahat ng uniformed personnel sa District Mobile Force Battalion. Ito ay kanyang in-inspect, including logistical capabilities at vital installations upang masiguro na ang police force ay handang rumisponde anumang oras sa mga border control points within Metro East. Kahapon naman, January 9, 2023, ay nagkaroon ng Monday Flag Raising and Awarding Ceremony. Kasunod nito ang New Year's Call sa ating District Director na ginanap sa Multipurpose Hall. Ito ay dinaluhan ng EPD Command Group, Chief of Police Pamamarisan City Police Station, Force Commander DMFB, D-Staff, and other key officers. Ang New Year's Call ay taunang tradisyon ng uniformed services na nagpapahintulot sa mga subordinate leaders na magpakita ng kagandahang loob at katapatan sa kanilang komandante. Nakakatulong itong tukuyin ang pinakadiwa ng propesyon ng militar at pulisya at idinisenyo upang bumuo ng esprit de corps at camaraderie. Samantala, ang ating District Director, Police Brigadier General Wilson C. Asweta, kasama ang EPD Command Group, Chief of Police Pamamarisan City Police Station at iba pang EPD high-ranking officers ay buong pusong sumusuporta at nagtitiwala sa prosesong alinsunod sa tagumpay ng PNP Internal Cleansing Program. At yan po ang mga kaganapan sa Team EPD Pamamarisan. Kaagapay mo, Norine Navales. Okay, this time, ang mga ilang accomplishments ng Eastern Police District, yan po ay hatid sa atin ni Patrolwoman Liz Cortez. Nagsagawa ng tree planting activity ang mga kapulisan ng Station Community Affairs and Development Section, Mandaluyong City Police Station, na pinangunahan ni Police Captain Horana B. Olyaging, Chief SCADS, alas 3 ng hapon noong January 2, 2023 sa Tabuk, Kalinga. Layunin ng nasabing aktibidad ang magbigay ng kamalayan sa importansya ng pagtatanim para sa ating ecosystem at protektahan ang ating kalikasan. Para naman sa Eastern Police District Law Enforcement Operations Accomplishment Report covering the period of January 8 to January 9, 2023 for anti-illegal drugs operations, operation conducted 1, arrested person 1, total drugs confiscated 5 grams, and a total of 34,000 for standard drug price. Anti-illegal gambling operations, arrested person 4, total confiscated amount, 770 pesos. At para sa Enhanced Managing Police Operations o EMPO, Checkpoint 69,
Foot Patrol 522, Mobile Patrol 259, Galugad 369, Oplan Bandilyo 109. At para naman sa implementation of City Ordinance, Fine 72, 1,828. At para naman sa Anti-Illegal Drugs Campaign Accomplishment Report ng Eastern Police District, calendar year 2022, a total of 1,445 operations conducted, arrested persons 2,308, at sa drug confiscated, 9,241.48 grams para sa shabu, 16,719.89 grams marijuana, at kush 6,155.62 grams, a total of 73,180,178.80 cents standard drug price. Ang Eastern Police District Okay, nawawala siya, no? Maraming salamat. So this time, you are playing the AVP of PICAG, Police Community Affairs and Development. Mula noon hanggang ngayon, patuloy ang pagpapaigting at pagpapalawig ng ugnayang pulisya at komunidad tungo sa isang mapayapa, maayos at progresibong pamayanan saan mang sulok ng ating bansa. Ang mandatong ito ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas ay pinangungunahan ng tanggapan ng Police Community Affairs and Development Group o PCADG na sa paglaon ng panahon ay dumaan sa iba't ibang pagbabago. Una itong nakilala noong 1983 bilang Civil Relations and Information Group na nasa ilalim ng dating Philippine Constabulary Integrated National Police. Sa pagsilang ng Philippine National Police noong 1991, nagbigay daan upang ito ay tawagin na Civil Relations Center at di naglaon. Sa parehong taon ay pinalitan naman bilang Police Relations Center. Noong 1993, tinawag naman itong Police Community Relations Center at di naglaon ay kinilala na ito sa tawag na Police Community Relations Group noong 1997. Noong 2019 naman, muli itong itinatag sa bagong pangalan na Police Community Affairs and Development Group upang lalong pagtibayin at palawigin ang saklaw ng operasyon sa bisa ng General Orders DPL 18-01 kung saan nagresulta ito sa pagkakalikha ng mga Regional Police Community Affairs and Development Units o RPCADU sa 17 na rehiyon sa buong bansa na binubuo ng dalawang sections, Information and Communications Development Section at Community Affairs Development Section. Ang Police Community Affairs and Development Group ay ang tanging unit o opisina ng PNP na may mandatong maghatid ng serbisyong pulisya at magpahatid ng magandang ugnayan sa pagitan ng pambansang pulisya at ng komunidad. Mula sa dating Police Community Relations Master Plan Santinig at Sambayan, mas pinaigting at pinalawak ang pagsasagawa ng mga programa at aktibidad sa pamamagitan ng PNP Memorandum Circular 2019-046, ang Police Community Affairs and Development Master Plan Tagataguyod. Layo nito na mas maging komprehensibo, mapaunlad at mas maging epektibo ang pagbibigay ng mga patnubay at pamamaraan sa bagong pangkalahatang estratehiya sa Police Community Affairs and Development o PCAD. Ang PNP Master Plan Tagataguyod ay ang gabay ng bawat PCAD operator na nakaukit sa kanilang puso at isipan ang PCAD Dimension na binigyang mukha at inilarawan bilang isang modelo na kumakatawan sa tatlong dimension nito: Information Development Operation, Public Information, and Community Affairs and Development na kilala rin bilang IDU-PCAD. Bunsod ng mabilis na pagbabago sa lipunan, dulot ng makabagong teknolohiya at modernisasyon. Ito ay nagbigay daan sa mundo ng digital social media na nagpalawak ng abot sa pinakakasulok-sulukan
sa mundong ginagalawan ng bawat tao. Dahil dito, higit na napalawak at naabot ang puso't isipan ng mga netizen at lalo pang napalawig ang kakayahan ng PCADG upang mabigyan ng kaukulang abiso ang mga tao sa mga kumakalat na fake news at iba't ibang social media platforms na nagdudulot ng hindi pagkakaunawaan, takot at kaguluhan sa isipan ng mga Pilipino. Ang Police Community Affairs and Development Group ay sumailalim sa isang transformasyon na nagresulta sa isang unit na maaasahan sa panahon ng kalamidad at iba pa. Ngunit isang unit na nangunguna sa pakikipagtunggali sa naratibong may bahid na komunismo sa mga social media platform. Dito isinilang ang mga makabagong social media warrior. Ang bawat social media warrior ay sumasailalim sa mabusising pagsasanay sa tulong ng mga kasanggang partners ng PCADG. Isang halimbawa, ang Civil Military Operations School ng Armed Forces of the Philippines na patuloy na nagbibigay ng mga kursong tiyak na maghahanda sa bawat miyembro ng PCADG tulad ng Civil Military Operations, Social Media Product Development and Management Training, Civil Affairs Course, Public Affairs Course, Journalism and Correspondence Course at marami pang iba. Upang lalo pang mapagtibay ang ugnayang pulis at komunidad, inilunsad ang Coalition of Lingkod Bayan Advocacy Support Groups and Force Multipliers na binubuo ng iba't ibang sektor ng lipunan. Kabilang dito ang Kabataan Kontra Droga at Terorismo o KKDAT, Kaligkasan, Lingkod Bayan Faith-Based Groups, Foreign National Keepers Network o FNKN, JIPCO o Joint Industrial Peace Concerns Office, National Coalition of Information Technology Advocates for Change o NCTAC, Barangay-Based Groups, LGBTQI Groups at Global PCR na itinataguyod ng mga overseas Filipinos, overseas Filipino workers. Samantala, dulot na rin ng modernisasyon, isinilang ang makabagong Complaints, Referral and Monitoring System ng PNP sa ilalim ng PCADG na tinawag na isumbong na naglalayong palawakin ang public accessibility sa pag-uulat ng mga problema o impormasyon ng mga nagrereklamo na nangangailangan ng pagtugon ng pulisya sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga karagdagang platform gamit ang pinakabagong teknolohiya. Noong October 20, 2021, ang PNP Museum o Museo ng Pambansang Pulisya ay naging accredited ng International Council of Museums o ICOM, kung saan ang PNP Museum ay ang kauna-unahang institutional member nito mula sa Pilipinas. Isang pangyayaring nag-iwan ng marka at pagkilala sa PNP sa international arena. Isa sa pinakatanyag na pagpapakita ng PNP Museum ay ang War on Drugs Corner at ang SAF 44 Memorial na parehong tunay na sumasalamin sa kabayanihan at sakripisyo para sa kabutihan ng nakararami. Sa makabagong mundong ating ginagalawan, digital world man o sa physical na mundo, ang pagkakaroon ng isang unit na mangunguna sa paghimok sa kalooban at isipan ng bawat Pilipino papalapit sa pamahalaan ay isang natatanging gampanin na susi sa pangkabuoang tagumpay. Ang Police Community Affairs and Development Group ay hindi magkikibit-balikat at magiging bulag, pipi at bingi sa mga inuusal ng bawat Pilipino na isang payapa, maunlad at nagkakaisang bayan tungo sa isang matatag na ugnayan ng pulisya at mamamayan sa bawat sulok ng ating bansa. Okay, inyo pong narinig ang AVP ng Police Community Affairs and Development. Ang programang ito ay handog sa atin ng Angel's Burger, ang burger ng bayan, at ng SM Supermalls and SM Megamalls located at EDSA Corner Doña Julia Vargas Avenue,
Corner, EDSA, Barangay Wakwak, Mandaluyong City. So, this time, batiin ko muna si Police Captain Nomer Macaraig, gayon din ang Secretary ng ating guest, si Police Corporal January Atencio. Thank you very much. So, this time, amin pong pinagpapasalamat ang pagpapaunlak sa atin ng ating panauhin. Sabi nga ni Sir kanina, shortcut, no intro, no profile. Congratulations once again sa PNPA Class Kaagapay 96. Again, we are presenting to you one of the classmates ng The Man Behind, di lingkod ng bayan Kaagapay ng Mamamayan Police Colonel Ben Liner Capili. Classmate ni Sir. Kasama po natin live dito sa ating impilan si Police Colonel Warren Gaspar A. Tolito, Deputy Director for Operations, PICA-G, Philippine National Police. Di na natin papahabain, partner. Pagpapakilala muna si Sir and at the same time, babate. Sir, Happy New Year pala. Happy New Year, ma'am. Yes, sir. And Robert, Happy Happy New New Year, Year. Oo. At Happy New Year din sa mga tagapakinig dito sa lingkod ng bayan, kaagapay ng mamamayan. And mag-advance na rin ako ngayon, ma'am. Sir, Happy Valentine ba? Happy Valentine's. Nahulaan ko agad eh. Ganun daw talaga ang mga Pilipino, Siyempre, ma'am. sir, babatiin natin ang director ng PICA-G. At babatiin din natin yung director ng PICA-G, ang upper class namin, si Sir Lou Evangelista. Kagagaling lang niya kanina sa civil service for an interview. So hopefully ay lumabas na rin yung pinakahihintay niya. Of course, yung aming Deputy Director for Administration, ang upper class ko rin ito, company mate ko, kasama ko rin sa SAF, sa 1st Battalion sa Negros. Parang nahuhulaan ko na. Si Police Colonel Roger Simon. Yan. At yung kaklase ko rin na Chief of Staff namin, si Colonel Marvin Saro. Galing kami lahat sa SAF, ma'am. Yung si Sir Lou, 94, sa SAF din yan, Yes, sir. 3rd Battalion. Sir Simon, 1st Battalion. Ako, 1st Battalion. Pero meron Si ako Marvin, napansin, 3rd sir, Battalion. sa Kaagapay Class 96. Hindi nawawala sa kanila. Ewan ko lang I've been reviewing yung lahat ng lahat sila charming. Di ba? Di ba, engineer? Totoo yan. tama yan. Anyway, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy dahil yung aking partner doon sa isang sulok na yon ay yan po siya ay nag-oosek kaya ngayon yun lang siya ulit nakita and Opo. nagpapaalam na ng maaga. Maya daw ay iiwan niya kami. Siguro alamin muna natin ang mandate ng PICA-G, Sir Tolito. Yung mandate, ang ganda ng AVP kanina na Oo present. nga. Actually, doon umiikot yung mandate ng PICA-G. Yung masummarize natin yung Information Development Operation, Public Information, and Community Affairs and Development. Pero may mga specifics tayo dito when it comes to PICA-G. Meron tayong DPCR, kami naman yung tinatawag na operational unit. Ibig sabihin, kami yung unit na action unit. Okay. Kung ano yung policy na ginagawa ng DPCR at the national level, kami yung taga-implement. Or yung mga events, activities related to PCR na nandun sa national headquarters, kami rin yung nag-handle dito. We are also assisting yung mga other units, lower units dun sa mga areas na halimbawa mga disaster response involving more regions. Pag halimbawa kung may disaster kasi na maraming regions na involved, kami na rin yung naging secretariat doon. Kumbaga, nagmo-monitor. Being the action unit nga ng DPCR, kami yung nag-handle doon. That's part, of course, of yung community affairs in development. Yung isa naman, kagaya ng public information namin, ay we also have our publications. We publish yung mga national reports natin, journals,
Even we have also our own Facebook accounts. May 18 na Facebook accounts natin na pwedeng mag-live. Doon din natin May nire-report yung mga program, nangyayari. parang may sort Yes, of a partner. program kayo. Ako nag-guest na ako doon, yung dalawang sa beses. streaming, no? Kailan kaya ako mag-guest? Nag-guest na. Anyway, habang tinatalakay ni Sir Tulito, no, yung partner, yung kanina, curious lang ako, no, this was the PCRG before was named as Police Community Relations Group, no, when it comes to krame, kasi Police Community Relations Office on the local level, di po ba? Mhm. Oo. Now, parang no, yung Police Community Affairs and Development, parang yung as in yung community relations, talagang inakap nyo na affairs and development. Tama yan. di ba? Oo. O kumbaga, relation lang to eh. Akapin na natin ang lahat. Affairs and development. Di ba, sir? Tama yan, ma'am. Kaya actually, pati yung mga NGOs, is we're trying to help the community to organize themselves. But of course, on the backdrop na they will help us in maintaining peace and order. Kaya yung kanina, ang daming na-present kanina doon sa AVP Ang ganda. na mga NGOs na na-accredit na natin as one of our partners. So may mga even international, yung if in KPI, foreign nationals lahat Meron yun. ng national sa International. abroad pero international. Yes, Oo. partner. Oo, kasi yun nga, no, there are those people who are actually organizing mga non-government organizations, no? And if they are not aware na pwede silang magpa-accredit, no, sa Camp Crame if they want to. Parang gano'n, no? Kasi Pwede yan, ma'am. may particular office ang PICAG, no, na ina-acknowledge yung ating mga civilian na nag-effort, no, to help the organization. Tama po ba? Tama ito? yan, ma'am. In Ayun. fact, yan yung mga isa sa mga bagay na gusto rin natin ma-enhance yung mga groups nito para mas mabilis yung coordination, yung partnership sa mga efforts na dapat natin gawin in maintaining peace and order sa ating community. And so that also, partner, they can monitor, no, those Yes, NGOs. Kasi nung bata pa ako, ayan na naman, bubukuhan tayo ng edad. nung bata pa ako kasi bahagi, nung ng Police Community Relations group natin before, now it's PICAG. Nakakakita kasi tayo ng mga areas wherein they claim themselves as NGOs and they're even using, minsan, naka-type B, naka-half yung sa uniform, kung ano-ano, naglalagay sila ng logo. And thankful sa office ng PZRG because instead of pag nakukuha yung attention natin, sir, noon na ipaparating natin sa tanggapan sa krame. So they're calling the attention and instead of yung parang nagpe-pretend or nagdi-disguise sila using all those things, no? Nako-call ng attention and ayun, nagkakaroon sila tuloy ng parang disiplinadong interes na maging bahagi at katulong ng organisasyon. Tama yan, Ma'am Floria, no? Part, of course, ng accreditation is, of course, May laying rules out yan, yung rules na yes. hindi nyo pwedeng gamitin ito. Gamitin yung logo ng PNP for your own Yes. mga campaigns nyo. May mga restrictions na dapat yung kasi observe. minsan, sir, ayun nga partner, minsan malulungkot ka kasi basta na lang gagamitan nila. And there was even an incident, sumalangit nawa ang kaluluwa ni Colonel Liberas Dumanon. During his time, siguro pagod na yung police. We had an incident na nakita natin yung inyong cup, no? Ginawa niyang ala Robin Padilla, binaliktad niya yung ganon. Siyempre parang nakakabastos. And we are thankful that there is the Camp Crame to monitor these things Yes, and partner. na ipararating natin. Okay, ikaw, Partner, kasi sa PICAG, dalawa yung target audience, no? Yung the PNP and community. So sa ginagawa nila down to the municipal or to the cities, talagang yung sustainability na laging binabanggit ni Sir Kapili, yung 4S, no? Meron yung strategic, systematic, sustainability, and supervision. Kasi pag walang supervision, excuse me po, kinakailangan po na tuloy-tuloy dapat siya.
Oo, talaga na ano yung ano ko dito community relations before and now ngayon yung affairs na. Anyway, I just don't know if yung mandate ng PICAG natin isa na kumpleto na natin ipaalam ano. Siguro isabay na rin natin sir. How about the divisions of Police Community Affairs and Development Group? Meron naman tayong 6 na division. Dalawa na support and 4 na operational division. Yung support is yung admin and then yung operations. Okay. And then yung support operational naman, ito yung sa community assistance and development. Yung information and communication development, yung complaint management and complaint referral, CRMC, management center kung saan pwedeng mag-refer ng complaint yung mga kababayan natin, lalo na yung mga hindi makarating sa mga stations or nasa ibang bansa, pwede rin yan. Yung pang-apat doon is yung sa Historical and Cultural Affairs Division or yung HCAD. Okay. Ito naman yung nag-handle ng museum. Okay. Ang ganda ng kwan na ito. Doon pumapasok pa rin itong 6 na ito, yung 4 na operating division, doon sa nabanggit kanina sa EVP na IDO, PICAD, yung IDO-PICAD. Yes, sir. Yung Information Development Operation, Public Information, and Come again sir, community- come again. Haidu? IDO. Haidu PICAD. Okay. Information Development Operation, Public Information, and Community Affairs. Ayun. Yung IDO PICAD partner, ano yan more on information operation, no? Like yung nangyayari ngayong mga oras na ito. Part of the radio program, the televisions, even the social media. Yung nabanggit kanina doon sa AVP, due to technological development, Yes. noon kasi is radio gamit natin, so one way. So basically more on public information. Pagpasok ng social media, pag-post mo pa lang may nagre-react. Yes. Pwede ka naman uling mag-respond. Yes, sir. Doon na pumasok yung Parang parang interactive. Interactive. Oo. The same with naman kaya lang, the same with the radio, no? Kaya lang, interactive dialogue with the listening public. You have to use the telephone, unlike or compared with the social media na we are using. Immediately makikita mo na agad doon, sir. Saka pwedeng tuloy-tuloy. Kahit natapos yung programa, basta i-post mo na yan, tuloy-tuloy na. Kahit linggo yan, tuloy-tuloy yung interaction. So, nandun na ngayon yung information Walang development. putol, sir? Kumbaga talagang mapapasok doon talaga yung concerns ng tao. Okay, sir. Go ahead, sir. So, yun yung isang part ng information development operation. May interaction talaga. Definitely, ang intention naman natin dyan is para maging maayos yung perspective natin sa mga issues. Yung swing of yung kaisipan nila. And at the same time also, sir, with the community, of course, parang looking into na direkta nilang na i-relay, no, yung damdamin nila, parang nakakagaan ito ng kalooban nila compared to, again, sa edad na naman tayo, no? compared to before, di ba, sir, ano? Naabutan na yung Ang dami-daming hinanakit. Ano ba yan? Hindi ako makapunta doon sa police station. Yung police station ay kinikilingan, ay ganito. So now, at this age, no, wala tayong hesitation. We can even directly relay our message to those minsan hindi naman direkta sa tao, mismo sa opisyal o dun sa kanyang unit, no? Kaya parang malayo naman ako nung bata pa ako. Anyway, napakaganda po ng programa, partner, yung Police Community Affairs and Development. Kasi nga sabi ko nga before, Police Community Relations Group, I've been with them, no? Dekada ko din nakasama. Kaya parang yung affairs and development, talagang inakap mo na sila entirely. So, aside from the division of PICADs, wherein I just don't know kung natalakay ni Sir, programs and services being given by the PICAG, sir?
Meron din tayong mga programs sa livelihood, tumutulong din tayo dyan. We assist yung mga ibang partner NGOs natin. So, paano po yung flow nung ating if you're extending yung tulong sa livelihood, does it go down to the local police stations or ang nagki-cater nito yung national headquarters? Bumababa rin sa baba. Wow. We facilitate, kumbaga. Ganda. Oo. Kaya merong PICA-G, may Luzon, may no? So meron tayong mga tawag Regional natin offices. RPCADOS, Ayun, Regional regional. Police Community Affairs and Development Unit na. Curious lang, sir, when it's now called as regional, what if it goes down to the level of the local? Sa mga Sa local territorial units na, PROs na. Okay. PROs na ang Sige, sir. nag-handle Go doon. ahead, sir. Oo. So isa nga din dito, ang ganda yung yung nabanggit kanina, alternative channel for public to report crimes. Yun, Oo nga. ito yung nabanggit ko kanina na yung complaint referrals in monitoring center. Kahit na mga complaints about PNP personnel, against PNP personnel, pwede dito. Yung text line natin, sir, ng Chief so PNP, yun nga yung it passes through there, no? isumbong. Yes, sir. Yun yung nag-handle ng isumbong. Kasi dyan din galing dati yung yung PNP text 2920. I Yan just yan. don't know, is it still functioning? Hindi Yung na. naiset up ni General Rason na number, yung 0917-847-5757. Hanggang ngayon yun, sir. Hanggang ngayon, yun ang Rason nagagamit. ba or Ebdane? General Rason. Okay. Yung nag-start noon. Okay. And na-maintain yung number na yon hanggang ngayon. Kaya kahit hanggang sa station level, actually nandyan yung numbers na yan. So it's really nice, it's really good to maintain yung umpisahang number na yon. So 5757 ang madaling matandaan Yes, sir. dyan. I-counter nila yun eh. Diba, kinumplain yung police, may na-receive ang DCAD. So, for validation, ibababa doon sa concerned station. Determine whether or not kung talagang yung report ay totoo. What if ang involved said is actually inside the national headquarters? Does it go directly to the offices concerned? Like, halimbawa, naglakas ng loob yung mamamayan, passing through the PICA-G yung kanyang complaint. So the PICA-G will channel it to the unit itself, or will it pass through yung pinaka-due process? It has to be investigated or what? Pupunta sa kanyang unit, yung complaint na yan. So bibigyan naman ng opportunity yung personnel natin to air his side. And from there on, magpo-proceed na yung investigation kung ano yung kalalabasan ng initial response. Kasi pag na yan. titingnan mo yung realidad, partner, parang we have sufficient naman board panels on investigating yung mga kapulisan natin, ika nga, na nai-involve sa mga katiwalian, there is the IMEG, di ba? There is the IAS, oo. Anyway, tayo po'y magbabalik pagkaraan po ng ating station ID. Kala mo, aalis ka na, ha? Hindi pa. Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang himpilan ng DWBL. Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Okay, muli po nagbabalik ang inyo abang lingkod, Flory Gabitan. Kasama ko pa rin ang aking co-anchor, Police Lieutenant Robert Santos. At syempre, magandang tanghali. The Action Man is watching. Pasalamatan ko muna. Syempre, ang ating tigapagtaguyod, ang SM Supermalls and SM Megamall, ang
Angel's Burger, ang burger ng bayan. Magandang tanghali kay Attorney Eric Valero. Thank you very much for continuously helping us, those people na nagkakaproblema. Hanggang ngayon kasi, ang dami namang talaga nang bibiktima ng mga pigser. Lubayan nyo na. New Year na. So with Attorney, ating Executive Director, Attorney Bob Peg. Pero thank you, no? Kung nalalaman nyo lang paano nyo napapaligaya yung mga tao sa ating mga opisyal who faithfully, no, nagsisilbi sa ating sa taong bayan, lalo na ang buong pamilya nila. They are very thankful, no? At kay Police Lieutenant Colonel Attorney Verna Kabuhat, ang OIC ng Education Enforcement Management Division, Firearms and Explosives Office. Thank you very much also sa Dental and Oral Surgery Center ng Philippine National Police Health Service kay Police Colonel Helen Pilon, who's bound to inaantay ko, hindi siya nag-respond. He's bound to retire this coming January 16. Ma'am, thank you very much for being with us. Maraming salamat din po sa bumubuo ng DOSC, lalo na dun sa aking plaking natanggap. Thank you! At sa National Police Clearance, Police Lieutenant Colonel Engkot Ma'am Singh, kay Lizelle kay Dodong, at sa OSS Ma'am Anog. So, balik tayo. Akala nyo, hanggang alauna lang, ha? So, this time, tulad po na aking nabanggit, si Ma'am Kat, maganda tanghali. Yun, nanonood yung, yun, si Kanono Shararout, ang sa office ni Sir, at si Sir Mac Makaraig, no? So, tulad na nabanggit ko kanina, sino to? Idol daw niya ako. Thank you. Jabsky Raiko, thank you. Balikan natin. Sabi ko nga kay Colonel Tulito kanina, no? Dahil ilang araw pa lang, we are on the 10th day of January. Sabi nga, ang layo na naman ng December. Pero batid natin na patuloy ang organisasyon ng Philippine National Police na gumagawa ng mga karagdagang mga programa para lalo pang mapaganda yung serbisyo ng organisasyon sa mamamayang Pilipino. So ngayon, alamin natin yung mga programs, projects ng PICA-G, siyempre of course, para sa matulungan yung ating mga kababayan, sir. Ito yung mga programs na naumpisahan noon, nag-evolve. At isa dito sa nag-evolve is yung sa Complaint Referral Monitoring Center natin, yung CRMIS. Meron na tayong establish na isang sistema na doon ipapasok namin kagad kahit mag-Facebook kayo, ipasok namin yung complaint niyo doon and then isend namin sa unit. Right rin din matanggap Sir, paano ng mga yun? unit. May ano yun? Partner, ano yun? Paano sir yung may website? O dito sa Kahit sa Facebook account namin. Facebook account ng PICA-G? Mag-text sila, mag-Facebook sila, mag-Twitter sila sa amin, kunin namin yung complaints nila, ipasok namin sa CRMIS, i-direct namin kung saan puntang unit, marireceive ng unit na yun kaagad kung ano yung mga complaint. Pero sir, we've been encountering, alam naman natin, hindi lingid dito sa inyong kaalaman, we've been encountering partner na there are those people na parabang talagang pinanganak na mang frank, no? Kumusta sir? What if meron tayong ma-encounter na ganun? How will you validate if this is real or not? Ini-evaluate naman natin yung mga complaints. May mga imposible kasing mga complaint eh. Yes, sir. Pagbasahin mo lang yung complaint parang imposible ito, parang script. Yes, sir. Okay, oo. So train naman yung mga personnel natin to know this. Although binibigay namin sa unit pa rin yan, nagbibigay kagad yung unit concerned ng feedback nila na parang imposibleng mangyayari ito. Parang ganun. Don't they need to? Katulad na, limbawa, si Juan de la Cruz na ganyan ng complaint, yun, binavalidate ninyo. Don't they need to magpunta sa office to show themselves? May mga instance na pinapatawag Ayun. namin or dinadirect namin sila. Ito yung na-forward namin sa station yung complaint nyo,
puntahan yung station na ito, yung malapit na concern. Ayun, Mas oo. mabilis mag-react. Pinapapunta na Di, para namin. din yun sa text line. It Yes. passes through the tapos Mm. magbibigay sila na after activity or after operations. Tama yan, ma'am. Yun. Mm. Sa district, sa DICAD. Hindi, ang Nakaka-receive kagandahan tayo kasi nun. noon, the text lines being implemented by the organization, parang it doesn't matter whether or not doon ka nagbato sa national headquarters. Mhm. Ibabato ito doon sa local. Opo. Ang kagandahan lang na ikinatataba ng puso ni Juan de la Cruz, yung lokal na akala mo ay hindi ka tutugunan or hindi ka kakampihan, nakamonitor ang national headquarters. Tama ba ako, Immediately sir? po yun. Tama yan. Doon, kasi Mm. sila din yung mag-aantay ng report noon. Tama. O dahil mag-feedback talaga yan eh. Yun. Ano na ngayon yung resulta ng actions taken nyo? At ang nag-evaluate naman doon sa actions taken nila ay yung office ng Chief PNP mismo. At Ayun, sila sir. ang nagsasabi na satisfactory ba yung actions taken nila. Kung hindi, ibabalik uli namin sa unit concerned. Sabi namin na hindi satisfactory yung response ninyo. Puntahan nyo pa yung area, kausapin mo pa itong tao na ito, at mag-feedback kayo sa amin kung ano naging Tsaka resulta. parang partner, naririnig mo pa ba? Ako, edad na naman to. Hindi ko na kasi, sir, naririnig yung palagi natin naririnig. Ayoko pumunta dyan sa police station na yan. Baka mamaya, yung connection yan, ganun. Hindi ako pansin. Hindi na eh. Hindi na partner. Wala na halos akong naririnig. Doon na yung ano. nag-evolve na yung Kasi nga, character. dahil nga dito, na you can directly, no, na type mo lang, ganto na parating Kung makita mo na yung mobile car dyan, walang police, pwede mo i-text eh. O walang police dito pero may mobile car. Oo. Not knowing na yung sakay nun, nagpunta lang doon sa isang beat patrol niya. Hindi, ayun nga yung kagandahan, sir. Kaya nabibigyan ng opportunity yung community. May advantage and may disadvantage also using the social media, 'di ba? There are instances, Mhm. lalo na higit, sir, may isa kang tatanong pala sa inyo. Paano naman po kayo tumutugon lalong-lalo na sa medyo malaki-laki ding problema ito, yung ginagamit ang social media, no? Panloloko, panghaharas, panglahat. Paano po ito pinagtutuunan ng pansin ng PKG? We work hand in hand with ACG. So kung may mga complaints kaming nakukuha, fino-forward namin sa anti-cybercrime group. In fact, doon sa mga natanggap namin since October hanggang ngayon, ang 30% of that ay cybercrime-related issues. Dumadami. no? 163, ang napunta sa ECG is 50. So, ibig sabihin yan, 30% talaga. 30% sir. Ang dami. Ang dami yung issues na lumalabas regarding cybercrime. So, yun ang isang ginagawa namin. And then, we help them monitor also itong mga issues na ito. But, ang focus talaga namin is yung complaints. Yung pag-resolve ay pumupunta sa ACG. Karamihan yun yung hinahandle namin doon. Yun nga, ito ang pinakamarami talaga. Online scam. Doon Sige, naman sir, sa mga bagay na dito sa 163, pag tingnan mo uli ito, 50 online scam karamihan. Ano, sir, yung 163 solved cases? Iba't ibang complaints. Sir, Binilang meron ko ba diyang immorality? Meron, ma'am. Hindi kasi, Lahat. kasi yung immorality, di ba, minsan, misma. Hindi kasi naman, may mga, although kahit na wala yung ganyan natin, may mga offices, no, divisions, income crime, wherein yun yung concern, na nabanggit ko kanina. There is the office there na pwede mong, Oo. So kung about personnel natin, ang kinukomplain naman sa IAS, nire-refer naman namin sa IAS yan. So, ang IAS na ang mag-handle doon. Sure, go ahead. So, isa dito, yung sumunod dito is yung violation ng RA 9262. Yung About Violence VAUSI. against women and children. Yan, 37. Tapos sumunod dito, Ang dami, estafa. Sa estafa, sir, bouncing checks? Most Wala naman likely. siguro.
Basta siguro may mga agreements na hindi ko. Hindi kasi dinadaan natin minsan sa biruan, ano, kasi I have a lot of lawyer friends na, yun nga, bakit gano'n? Minsan dadaan lang sa pulis dahil naniningil, di ba? When in fact, we have the due process there, di ba? May mga lawyers na may mga other things to attend to. Di ba, no? O, go ahead, sir, go ahead. So, ito yung Konti mga pan lang yung natin. stapa. Sir, uulit nga ako dun sa sir, immorality ilan, sir? Hindi ko lang nabilang eh. Pero may mga 3, 4 ganun yata na pan. Sir, yung mga yun yung katulad no, yung mga airing. Meron pa bang mga kasong ganon? Airing personnel. Oo. Meron yan. Meron pa din. May nakita ako kanina doon binilang ko eh. May 4 na ni-complain na kan. Oo. PNP Masaya personnel. na tayo doon having that apat. That means may Improving yung yung squad weekly interactive Yes, meeting. oo, sir. Saka, yung sabi ni Sir Ilazar noon, the best na may nagre-report sa mga kamalian ng kapulisan natin. Dahil ibig sabihin, may tiwala pa rin sila sa PNP. Exactly. Yes. Dahil Sabi in nga, spite of the fact na PNP personnel ang kinocomplain sa PNP, ginagawa pa rin natin nila yan. So, ang trust na yun is nandun na alam nilang actionan namin yun. Nawawala yung sinasabi na wag mong dadalin doon kasi kukonsintihin lang. O, Hindi. di ba? Wala na yun. Hindi, yun nga yun eh. Kaya nga, sabi nga ni Sir Tolito kanina, that is a very best response na galing sa taong bayan. That they trust the PNP. Yes. Because para lang din naman yung pamilya eh. Saan ka ba nagsusumbong sa tatay mo? Sino sinusumbong mo? Kapatid mo. O, di ba? Tama yan. Ganun ang pinaka-best analogy nun, ma'am, na doon sa tatay magsumbong talaga. Oo. So isa na naman dito, yun nga yung pinakamaraming pinanggagalingan dito ay yung unit concern na nire-refer namin sa ACG. Ang sumunod dito is sa Pro 4A, tapos Pro 3, and then NCRPO. Sa bulk na ito, halos 64% yung nakuha ng 4 na region na ito. 3 region in 1 unit doon sa lahat ng mga complaints na nire-refer namin. So, ganun karami. Pero sir, generally speaking, since yun nga yung monitoring yung ganyan, ano yung madalas na nakukumit na o madalas na pumapasok na complaint sa inyo? Itong dalawa talaga, yung BOWSI and online scam. Talagang ganun ang Tumaas yung pabalik-balik rate sila. nun sa Sa online. Hindi Oo. yung sa Kasi online. naging aware na sir yung community eh. Yung naging sa aware na sila na yung sa BOWSI naman. Sa BOWSI, Kahit papaano, malakas na yung loob ng mga loob kababayan. ng tao dahil kasi inililihim Yes. and they end up, the victims end up to ng anxiety, other sickness dahil sinasabi. Ang maganda ng part nagre-react na tayo on the positive way. Siguro yun yung effect din ng Yes, sir. campaign noon nung na-create yung batas nito up to the barangay level, yung Yes, mga PCR units natin sa station, ayun yung palaging dinidiscuss sa mga pulong-pulong sa barangay. Kaya tumataas na ngayon yung reporting sa mga ganitong issues. O may programa pa ang PNP dati, ugnayan ng mamamayan, barangay at kapulisan. Is it still existing, sir? Siguro sa mga sa mga regional units natin yan. Oo. Sa district sir, meron tayo yung police sa barangay eh. Hanggang ngayon sir, meron pa rin. Sa per station, substation. So ina-allowed sir ng COP to manage their barangay sir. Lalo na particular in the Kasimbayanan na ipinasok na po yung mamamayan, simbahan at kapulisan sir. Okay, syempre with the PICAG, no, kumustahin naman natin yung Kasimbayanan with the PICAG, no, na Police Community Affairs and Development Group. Doon sa monitoring namin, kasama kami doon sa nagmo-monitor, although sa isa sa mga division ng DPCR yon, pero isa kami sa mga naging secretary at nag-consolidate. Grabe na yung naging implementation nila sa baba, oo. Makita mo talaga nakita mo yung mga pastors, mga pari, mga imam doon sa mga areas na nandun yung mga Muslim brothers natin na nagsasama-sama silang pinag-usapan ang
problema ng komunidad. Ang kasimbayanan kasi is that yung sa simbahan, sektor ng simbahan, sila yung mag-bridge doon sa kapulisan at pamayanan para ma-resolve yung mga problema sa community. Ang maganda pa doon, pumapasok din yung spiritual dimension sa pag-address sa problema. Dahil kung minsan may mga bagay din na kahit anong sabihin natin na kwan natin, nandun pa rin yung may spiritual talaga na bagay. Sabi nga, having God as the center of our lives, it's not hard to have to have a God-centered life. Katulad niyan with the kasimbayanan, with all those things na ginagawa ng ating mga kapulisan, yun na mismo yung otoridad na mismo parang hindi nakakakita ng bagsik si Juan de la Cruz because there is the God in the middle of that. Tama yan, Okay. ma'am. Tama yan. Okay, tayo po'y magbabalik pagkaraan po ng ating station ID. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Okay, muli po nagbabalik kayo inyo abang lingkod, ang tupak na oras. Ika-isa ng hapon. Merong hindi tumatayo sa tabi ko no? Nagpaalam siya kanina Siguro hindi kami matiis. Oo, konti na lang naman no? Kasama ko pa rin live sa ating impilan. Mabilis lang yan. Ayun. Aking ko-anchor, Police Lieutenant Colonel Robert Santos. Siyempre, Yes. ang ating panauhin si Police Colonel yun, nawala si Sir. Si Police Colonel Warren Gaspar A. Tolito, ang Deputy Director for Operations, PICA-G, Kamkrame. Siyempre, magandang tanghali ulit sa lahat ng staff ni Sir sa PICA-G. At Police Master Sergeant na pala ano pala yun? Si Abunete. Si Jabona. Magkakasama kami nito. Mga isa ito sa mga at si Police Lieutenant Colonel Marian Ibdane, ang Chief Forensic ng Eastern Police District. Still, sila staff ni OCDDS is watching and the action man is watching. Balikan pa rin natin siguro we only have about we have 10 minutes na lang. Pero ang lahat ng po yan ay ibibigay namin sa inyo para iparating sa ating mga kabayan, including the programs, the projects, and the statistics that you can give us, lalo na po sa mga patuloy na isinasagawa ng PICA-G. Isa sa mga na public information ay yung tuloy-tuloy yung programa natin sa television, ma'am. Yung Police at Your Service, Action Mabilis. Sir, pinanggalingan ko yun Oo nga, ma'am. Go ahead, sir. Go ahead. Na-invite na ako dyan, sir. Weekly program ito. So, in a year, mga 206 yung nagawa na namin last year. Ang in-invite naman natin dito, mga regional directors, i-discuss nila yung programs nila doon. Tsaka may na-watch ako one time, Mrs. ng Police. Is that Sa other, naman yan. Other Sa iba program naman. din yun. Other program. Okay, sige. Go ahead, sir. So, yun yung nabibigyan natin opportunities, yung mga regional directors, mga director ng initius, i-discuss nila yung anong nagawa nila doon sa particular area nila. And away, doon din natin kinukuha yung mga complaint dahil doon din lumalabas yung Rectang Connect. Action Mabilis. Oo nga, okay, tamo. Action Mabilis nga, sir So, doon mismo sa program na yun, right after doon. Open yung yung lines. Okay. Yung line, tinatawagan kagad yun, and then after that, nagre-respond
Galing Hindi yun. nire-refer na namin kagad dun sa mga unit concerned. So, yung mga ganun naman, umabot tayo ng umabot tayo ng mga 160 rin, more or less, mga 2 to 3 yung... In a program, In a program, ma'am. 160 complaints na Oo, ma'am. natatanggap. Doon lang Marami rin. doon tayo natutuwa kasi yung Juan de la Cruz, sir, kumbaga direkta na pahayag ng kanilang mga complaints. Yes, ma'am. In fact, meron pang nanggagaling din sa ibang bansa. Ito naman yung partnership natin with... How do you respond naman, sir? If Right. ever na yung complaint is galing sa ibang bansa. Ang nire-report, sir, nandito sa Pilipinas. Parang ganon? Oo, ma'am. Okay. How do you respond Yun yung pala? partnership natin with United Global Filipino. Ayun. Isang NGO ito na may network siya sa ibang bansa, ang tinututukan yung mga OFWs O kasi natin. when it comes to legalities, partner, when it comes to yun sa legal aspect, minsan nagiging problema natin. Halimbawa, nagkaroon ng isang insidente and I am filing a case against this person but I'm bound to leave the country the following day. Parang, ang nagiging problema ngayon, how could you file a complaint to this one particular person when in fact, sino mag-a-attend? Mhm. So, thank you and good enough that we have this one, no? Na Oo. kinikater nila yung complaints coming from Other country. outside the country. Mhm. Sir, go ahead. Yun yung isa sa mga yung kay DC naman ito nung time niya talagang pinalakas na yung addressing yung concerns ng mga OFWs natin para naman magkaroon ng kapahingahan ng kaisipan yung mga kababayan natin sa ibang nagtatrabaho sa ibang bansa. Sir, curious about the thing that you are catering now, complaints coming from the abroad. Curious lang po. Napansin niyo po ba kung ang malaki yung statistiko, is it VAUSI? Ang police assistance karamihan naman Police assistance. dahil may mga problema sila na tingnan nyo nga ito at Mm-mm. hindi namin namomonitor itong ganitong Oh. nangyari, hindi ko matawagan. I-refer naman namin sa station yan and from there on malalaman natin Imagine yung mo, status. ang saya-saya mo Lumabas nun. na ng ano. Hindi, saya-saya mo. Nasa abroad ka, pwede ka magsumbong na pakicheck nyo nga yung ganito. Oh, nangyayari yung, na diba, po yun. no? Para naman magkaroon ng katahimikan ng kaisipan. Mm-mm. Ganito pala ang nangyari and then mag-feedback na, Galing, masasabihan na ano? rin sila. Isa yan sa mga ginagawa na natin. And then of course, yung sa FB Live programs natin, Yes. yung PNP News Online, hopefully within this year kung ma-upgrade pa namin ito para hindi lang sa FB, mailagay na rin namin sa YouTube. Akala ko sa istasyon, sir. Pwede. Pwede, sir. Pwede, sir. Para mas madaling Pwede makita. naman. Sir, pwede ba senior? Pwede yan. Pwede, pwede. At hopefully ma-operate namin ito in a 24-hour basis. Yan yung isang Wow, ang target natin. galing. Ganda yan. 24 hours. Definitely dahil all over the country naman eh. So hindi nga. tayo maubusan ng balita pag patungkol sa kapulisan. Yes, sir. Meron naman tayong mga regional units na umiikot din doon. So kung may mga significant events doon, yun ang may report nila kagad on the spot. Also part of the program, alam natin, sir, na marami tayong mga kabataan na gumagraduate. Are we not encouraging those young ones na pumasok sa organisasyon? In partnership din natin yan with Recruitment and Selection Service. Wow. In fact, yun nga ang nung nandun ako sa Recruitment and Selection Service, ang target talaga namin is pasukin yung mga eskwelahan. Galing. So now that nandito karimi sa PICAG rin, isa sa mga engagement namin sa mga schools is of course yung recruitment ng kabataan. Anyway, isa sa mga part ng museum ni handle namin is promotion ng nationalism. Yun. So kung gusto nyong maglingkod sa bayan natin, being a nationalistic, mag-join kayo sa uniform service sa Philippine National Police at sigurado nandun kayo sa tamang lugar kung gusto paglilingkod din lang naman sa bayan ang gusto nyong gagawin. Talagang ang kaagapay 96, puro charming, no? Anyway,
ilang segundo na lang po ang nalalabi. Malapit na po tayo magpaalam. Hindi talaga, yung compilation ko, meron lang nagsabi sa akin eh. Sabi parang uniform yung ano uniform? Yung 96, tignan mo, yung mga, yun sila lagi, Look lahat young, sila no? smiling, looking young. Hindi ko kayo binobala dahil tanggap ko na katotohanan, matanda ako sa inyong lahat. Anyway, this time umabot na tayo sa ating oras ng pagpapaalam. Napakaigsi ng 1 oras at 10 minuto, pero sabi nga bibigyan po natin ng pagkakataon na ating panauhin to give his message sa ating pong mga kababayan, higit sa lahat po. Ika nga sa mamamayang Pilipino. Go ahead, sir. So sa ating mga kababayan, huwag magatubili na mag-report ng anumang bagay na nakita natin, lalo't patungkol sa mga violation ng mga ordinances natin. I-report natin sa istasyon. Kung nahirapan kayo, pwede nyung i-report naman sa amin. Meron tayong website, Facebook account, Police Community Affairs and Development Group. I-kuha nyo lang yun, i-search nyo lang sa Facebook, lalabas na yan. And you can already report directly doon sa amin. May messenger portion siya doon at diretso na kaagad naming makukuha yan at i-refer namin sa pinakamalapit na station para ma-action ng kaagad yan. Of course, meron din tayong number. Ito yung sa Globe, yung sinabi ko kanina, 0917-847-5757. Dito rin nyo pwedeng i-text. I-text lang, huwag niyong itawag dahil hindi kayo sasagutin nito. Text lang pwede. And then of course sa smart naman number 0919-160-1752. Ito naman yung pwede yung pagpadalhan kung may mga complaints kayo or may mga police assistance kung gusto nyo na pwedeng mag-request din. Or sa email kung may mga email kayo para mailahad nyo ng mabuti. Kung may time talaga kayong mailahad ng mabuti talaga, email namin is e.sumbong@pnp.gov.ph. Yan, para makuha natin, not necessarily yung complaint nyo, pwede naman police assistance. Or kung may nakita kayo na bagay na nangyayari sa komunidad natin, i-report natin doon at mismo i-direct namin kagad yung police station pinakamalapit para matugunan yung mga problema nating patungkol sa public order and safety sa inyong komunidad. Dahil ang gusto naman natin dyan is safe lahat tayo dahil life is beautiful. Wow! Parang tinusok mo naman yung puso ko dun sa Life is Beautiful. Yes. May maalala ka na naman. Hindi, actually, bantayan mo yung lyrics nun. Yung Life is Beautiful. Oo. Magpapaiyak na naman ako. Anyway, maraming salamat sa ating panauhin Police Colonel. Yun, wala na naman si Sir, ano? Warren Gaspar A. Tulito. Kaagapay nga, kasi nakatanim sa isip ko, kaagapay 96 eh. Talagang sila lahat po charming. Okay, ang aking partner na talagang kusang loob na nag-extend din. Paalam ka na, sa sir. ngalan po ng ating Chief Si PNP, Ma'am Joyce pala, magandang tanghali, ma'am. Police General Rodolfo S. Santos Asorin Jr., sir. At sa amin pong Regional Director, Police Major General Jonel C. Estomo, at sa amin pong District Director, Police Brigadier General Wilson C. Asueta, at ang amin pong CDDS and Command Group, at sa amin pong Community Affairs and Development Chief, Police Colonel Reynan B. Patam. Muli, nagpapasalamat po at maraming salamat po, sir, sa pagkakataon. Alam namin na napaka-busy po ng opisina nyo at nabigyan nyo kami ng pagkakataon na magkaroon tayo na ugnayan sa mga oras na ito. Muli, isang pagpapala po at basbas po ng Panginoon ibigay sa atin. Salamat po at pagpalain tayo ng Diyos sa hapong ito. Okay, kay Police Lieutenant Michael Marcos Mase, kala mo nakalimutan kita. And Police Lieutenant Pati yung mga na-promote. Police Lieutenant Colonel Anthony Gantang, so bumubuo po ng lingkod ng bayan, kaagapay ng mamamayan, magkasama-sama tayo. Sabi nga ni Sir Tulito, life is beautiful. So once again, umabot na naman po tayo sa oras ng ating pagpapaalam. Ito po ang inyong abang lingkod, Flory Gabitan. Magkarinigan po tayo muli sa darating na Martes. Magandang hapon, Bansang Pilipinas.
Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. The preceding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Mula